Tara, pag-usapan natin ang isang napaka-interesanting kwento mula sa Biblia kung paano nga ba nagkaroon ng kauna-unahang hari ang bansang Israel. Yung pakiramdam na gusto mo lang makibagay? Well, may isang buong bansa na ganyan ang naramdaman at alamin natin kung anong malalaking pagbabago ang nangyari dahil sa desisyon nilang yon. So, paano ba ito nagsimula? Bago pa man magkaroon ng mga hari ang Israel, alam nyo ba meron silang kakaibang paraan ng pamumuhay? Ang kanilang pinuno, ang Diyos mismo. Ang tawag dito ay theocracia. Medyo malalim na salita pero ang ibig sabihin lang niyan, ang Diyos mismo ang kinikilala nilang hari. So, imbes na may haring nakaupo sa palasyo, direkta silang tumitingin sa Diyos para sa kanilang mga batas at gabay. So paano ito gumagana sa araw-araw? Simple lang ang sistema. Una, ang Diyos ang nagbibigay ng mga batas. Pangalawa, may hukom, tulad ng matalinong si Samuel na siyang nagtuturo at nagpapatupad nito. At pangatlo, sinusunod ito ng mga tao. Sa loob ng mahabang panahon, naging maayos ang lahat sa ilalim ni Samuel. Pero, alam nyo naman, hindi lahat ng bagay ay nananatiling pareho. Habang tumatagal, nagsimulang tumingin-tingin ang mga Israelita sa mga karatig bansa nila at parang nainggit sila. Lumapit kay Samuel ang mga pinuno ng Israel. Ang dami nilang dahilan. Una, tumatanda na raw si Samuel. Pangalawa, yung mga anak niyang dapat papalit, hindi naman daw matuwid. Pero ang pinakadahilan talaga, gusto nilang maging tulad ng lahat ng mga bansa. Grabe, di ba? Imagine, pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Samuel, yun ang maririnig niya. Siyempre, sobrang nalungkot siya. Pakiramdam niya, tinatanggihan siya ng mga taong pinaglingkuran niya ng napakatagal. Pero may sinabi ang Diyos kay Samuel. Sabi niya, Samuel, huwag kang malungkot. Hindi naman talaga ikaw ang tinatanggihan nila. Ako. Ako ang ayaw na nilang maging hari. Kaya ayon, pinayagan sila ng Diyos sa gusto nila. Pero may isang malaking pero. Inutusan niya si Samuel na bigyan muna sila ng isang malinaw at seryosang babala kung ano ba talagang ibig sabihin ng magkaroon ng isang haring tao. Ipinaliwanag ni Samuel kung gaano kalaki ang magiging pagbabago. Tingnan niyo to. Sa ilalim ng Diyos bilang hari, ang buhay nila ay malaya at masagana. Simple lang. Pero sa ilalim ng isang haring tao, ibang usapan yan, magkakaroon ng mga pasanin at lahat ay iikot sa paglilingkod sa hari. Inisa-isa niya talaga ang gastos. Sabi niya, yung mga anak niyong lalaki, kukunin niya para maging sundalo. Yung mga anak niyong babae, magtatrabaho para sa kanya. Pati yung pinakamagaganda niyong lupain, kukunin din. At kukuha pa siya ng buwis. Sa madaling salita, magiging alipin kayo ng hari niyo. Pero, kahit narinig na nila lahat yan, ano sa tingin niyo ang sagot nila? Matigas sila. Hindi, kahit na, gusto pa rin namin ng hari. Determinadong talaga sila. So, wala nang nagawa si Samuel. Kahit mabigat sa loob niya, pumayag na siya. At doon na nagsimula ang paghahanap para sa kauna-unahang hari ng Israel. At syempre, yan ang malaking tanong ng lahat. Sino kaya ang pipiliin ng Diyos? Siguro iniisip nila, baka isang sikat na sundalo o kaya isang mayaman na prinsipe, di ba? Pero hindi. Ang pinili ng Diyos ay isang malaking sorpresa. Isang lalaking nangangalang Saul, isang simple at mapagkumbabang magsasaka mula sa pinakamaliit na tribu sa Israel. At ang nakakatuwa pa, hinahanap lang niya noong yung mga nawawalang aso ng tatay niya. At yung pagiging hari ni Saul, hindi yan biglaan. May proseso. Mula sa pagkikita nila ni Samuel sa lihim na pagpapahid ng langis sa ulo niya hanggang sa pagbabagong dulot ng Espiritu ng Diyos at sa huling pagpapakilala sa publiko, bawat hakbang, kitang-kita mong ginabayan talaga ng Diyos. Okay, so may napili ng hari. Pero hindi pa tapos ang kwento. Bago pa man siya tuluyang tanggapin ng lahat, kailangan munang patunayan ni Saul na karapat-dapat siya sa pwesto. At hindi nga nagtagal, dumating ang pagsubok. May isang malupit na kaaway, ang mga Amonita, na sumalakay sa isang syudad ng Israel. At grabe ang banta nila, gusto nilang hiyain ang mga Israelita. Nung narinig ito ni Saul, bigla siyang napuspos ng Espiritu ng Diyos. Nag-alab ang puso niya. At alam niyo kung gaano karami ang sumunod sa panawagan niya para lumaban? 330,000 tao. At ang galing ng strategy niya, isang surprise attack. At dahil sa kanyang katapangan, nanalo sila ng isang malaking tagumpay.
Nailigtas ang siyudad at dahil doon, nagkaisa na ang buong bansa sa likod niya. At eto pa ang maganda. Pagkatapos ng laban, imbes nang gantihan niya yung mga nagduda sa kanya, anong sabi niya? Ngayon, ang Panginoon ang nagligtas sa Israel. Wow! Ibinigay niya lahat ng papuri sa Diyos. Dahil sa tagumpay na to at sa kanyang pagpapakumbaba, sa isang malaking pagtitipon, opisyal na siyang kinoronahan. At lahat ng tao sabay-sabay sumigaw, mabuhay ang hari! Pero sa huli, nagsalita ulit si Samuel. At sa pagkakataong yon, parang biglang natauhan ng mga tao. Inamin nila kay Samuel, sa lahat ng mga kasalanan namin, dinagdag pa namin itong pagkakamali na humingi kami ng hari. So yun, nakuha ng Israel ang haring gusto nila. Pero ang kanilang paglalakbay bilang isang kaharian ay nagsisimula pa lang. At ang tanong na naiiwan sa atin ay, sa tingin nyo, tama kaya ang naging desisyon nila? Yan ang aabangan natin